isang kapatid ang bigay ng isang Bible page at isang Biblia sa kanyang RV. Agad na napansin ng kanyang RV ang nakasaad sa unang bayan ng kanyang mga natanggap. At ang sabi nito, aba, ang sabi dito, tagapagtatala ay Watchtower of Bible and Trust Society, Know Your Duty City. Kaya Amerikano reliyon pala mga kaksimero kung sa. Kaya pala hindi na kailangan ipagbili ang mga ito. Di ba? Mayaman ang mga Amerikano. Bueno, Amerikanong reliyon nga sa mga saksi ni Jehovah at paano tinutustusan ang kanilang mga gawain. Totoo na nagkaroon ng makabagong panahon pasimula ang mga saksi ni Jehovah sa US. Ang lugar kung saan kinaroroonan ang kanilang pandaigdig na tanggapan na nakatulong ng malaki sa pagbibigбag at pagpapadala ng mga babasahin sa Biblia sa maraming dako ng daigdig. Subalit hindi sila nagtatani ni alimang bansa. Sa halip, masusungkuhan sila sa maraming dako ng daigdig at halos lahat ng bansa. Sa katunayan, umaabot na sila sa mahigit 230 lupain. At may tanggapan din sila sa maraming dako ng daigdig upang pangasiwaan ang kanilang mga gawain sa lugar na iyon. Kunin natin halimbawa ang ating Panginoon Jesus, na bagamat isang Hudyo at pinanganak sa Palestina. Ang Kristyanismo ay hindi Palestinang reliyon. Ang lugar kung saan siya ay pinanganak ay hindi malaga, bagkus ang kanyang turo sa kanyang mapagmahal na ama ang siyang dapat natin isaalang-alang. Siya ay nakikitungo ng walang pagkiling sa mga tao sa lahat ng bansa na gaya ng sinasabi ng Gawa, Kabanata 10, talatang 34 at 35. Pagsuy mga kapatid, ating basahin na nakaulo sa teksto nito. Gawa, Kabanata 10, talatang 34 at 35. Ang sabi, sa gayon ay binuga ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay lang na pag-uunawa ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi, kundi sa bawat bansa na ang tao na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kaaya-aya sa Kanya. Isa pang prueba o iba pang prueba na pinapakalagan niya ang kapakanan ng mga tao ay ang mababasa sa Matthew Kapitulo o Kabanatang 24, verse 14. Sabi doon, Matthew 24, verse 14, at ang mabuting balitang ito ang kailangan ay pangarap sa buong tinatanang lupa bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. Sabi dito, lahat ng mga bansa. Patunay lang na hindi sa kapakinabangan lang ng mga Hudyo ang kanyang turo, kundi sa lahat ng tao sa daigdig. Oo, bilang tugon ng kapatid sa kanyang RV, ipinakita niya ang huling pahina ng kanyang mga binabot na Biblia at yung Bible text. At sabi niya, dito masusumpungan ang lahat ng tanggapan ng mga saksi ni Jehovah sa iba't ibang bansa. Kaya ang sabi ng RV sa kanya, aba, nakabase rin pala ang palakay sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Amerika. Oo, maliwanag. Nasaan man dako ng daigdig ay masusumpungan tayo bilang mga saksi ni Jehovah. Ngayon, paano naman tinutustusan ang mga gawain ng mga saksi ni Jehovah? Sa kanilang pangangaraw, madalas sinasabi ng mga tao, lakad na tayo ng lakad. Ang init-init. Ay mas mabuting magtanim na kayo ng kangkong. Sinisundan ba kayo sa mga ginagawa niyo yan? Sinisundan nga ba mga saksi ni Jehovah? Walang bayad nilang ginugugol ang maraming oras at pakikipag-usap sa iba hindi kay Jehovah at sa pangako ng Biblia na isang mas magandang kinabukasan. Ginagawa nila ito dahil pinahalagan nila ang ginawa sa kanila ng Diyos at ang magandang epekto ng mensahe ng mabuting balita sa kanilang buhay at sa loobin. Kaya nais nila ibahagi sa iba ang mabuting bagay nito. Sa paggawa nito, sinusunod nila ang sinabi ni Jesus na nakaulat sa Matthew Kabanata 10, talatang 8. Pakisuyo mo yung mga kapatid. Sabi dito, Matthew Kabanata 10, talatang 8. Sa bandang huli, sinabi niya, tinanggap ninyo ng walang bayad, ibigay niyo ng walang bayad. Sa katunayan, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang nag-uudot sa kanilang magsalita, may kinalaman sa maibiging pangalan ng Diyos o gusto sa katauhan. Kailangan ng malaking salapi upang matustusan ang pangaral na ito sa malalayang lugar at sa mga pasilidad na ginagamit sa dayuhan ito. Mga panimbangan, opisina, assembly hall, mga takalan ng mga misyonero at iba pa. Ngunit saan nanggagaling ang salapi?
Nagmumula ito sa voluntaryong mga kontribusyon. Hindi inobliga ng mga saksi ni Jehovah kanilang mga membro ng kongregasyon na magbigay ng pera upang suportahan ang kanilang mga gawain. Kung nais ng sino man magbigay ng donasyon upang suportahan ang kanilang pagtuturo, nalulugod silang tanggapin dito. Noong nakaraang taon, libo-libong mga assembly halls at kingdom ang pinatayo dahil sa voluntaryong kondonasyon o kontribusyon at donasyon. Sa ngayon, ay may bilang na ang mga saksi ni Jehovah na mahigit 7 milyon sa mahigit 230 mga lupain, hindi lang sa Amerika. Pinapakita lang nito na ang Diyos na kanilang sinasamba ay Diyos na di nagtatanim. Kaya bilang mga saksi ni Jehovah, patuloy naman nating gawin ang utos niya na mangaral sa lahat ng tao sa lahat ng lupain. Maligaya nating ginagawa ito dahil totoong-totoo sa atin ang sinasabi ng awit, Kabanata 33, talatang 12, maligaya ang bansa na ang Diyos ay si Jehovah. Kaya ang tanong, maligaya pa kayo mga kapatid?